dahil nga mainit-init ang panahon, tara mag-DJ! At dahil sobrang init nga ng panahon, naisipin na namin mag-BJ, aka Buko Juice. Dahil nga wala kaming tanim na buko, syempre, bababa kami sa aming lungga at pupunta kami sa lola namin. So, after nga namin makababa, syempre, hindi pa dito yon. Kailangan pa nating tumawid ng 7 seas, 7 mountains, and 7 hours of walking. Joke lang. Need lang naman natin maglakad ng mga 5 minutes siguro. Makakarating na tayo kay lola namin. Actually, gustong-gusto talaga namin punta kay lola, lalo na kung gusto namin magbuko. Kasi, hindi siya yung normal na buko. Alam niyo yung may parang pandan siya. Sabi nila kay buko pandan daw ang tawag doon. At nasarap talaga ako doon kasi sobrang malinamnam at sobrang sarap talaga. Itong Junakis kong to, lagi excited yan pag sinasabi namin, tara kila lola magbuko kasi talagang sarap na sarap din siya. Alam niyo yun? At saka nag-uuwi din kasi kami ng mga buko na ginagawa naming buko juice at buko ice cream. So on the way kila lola may kambing at hindi ko alam kung tong kambing na to ay masungit or hindi. Pero mukha namang hindi aatake. Buti na lang nakatali at pinauna talaga namin sila kasi mahirap na mahabol ng kambing. So ayan, medyo malapit-lapit na tayo kila lola. Kasi nakikita na natin yung mga buko-buko at kung nakikita niya pala yan din talaga dito kila lola ko. At sobrang tahimik dito. Napakaganda ng view. Tignan nyo naman yan, di ba? Sobrang maaliwalas ang paligid, nakaka-presko at sobrang tahimik talaga dito. Kung nakikita niyo yung bukong yan, hindi tayo dyan kukuha. Doon tayo sa may banda doon sa bahay nila lola. So dito na nga tayo sa bahay nila lola namin. And of course, it's time for us to get what we came here for, our buko. So, syempre, sino pa bang akyat? Alam nga namang ako, kaya nga tayo may mister. Kaya syempre, siya ang akyat para kumuha ng ating precious buko. Ito yun, ito yung bukong sinasabi ko na hindi lang siya basta buko, pero may pandan din siya. Parang buko pandan, buko juice nga, ika nga. So, tignan nyo naman kung gaano kagaling umakyat yan. Parang unggoy. Pero kidding aside, sobrang hirap kayong umakyat, no? Napakataas kayo ng buko na yan, kaya sabi ko nga mag-ingat siya at baka mabalo ko ng di oras. Hindi rin kaya biro ang pagkuha ng buko kaya saludo ko sa mga nagbubuko juice dyan sa labas. Ayan! 1 buko down, more to go! Ayan, nung nakarami na siya ng hinulog, syempre bumaba na yan at kukunin na lahat ng mga hinulog niyang buko. Pero syempre hindi tayo magbubuhat, prinsesa to. Charot! Kaya pinagbuhat ko na lang din sila. At saka go na go naman tong Junakis ko, no? Syempre, makakarami yan. Siya din naman makakarami ng buko at saka buko juice niyan. Tawang-tawa nga ako dito kasi isa lang tapos nahihirapan pa siya kasi ang bigat daw. Pero sabi ko, kaya mo yan, buko mo yan, kakainin mo yan, so kailangan mong paghirapan. At saka ikaw din lang naman makakarami niyan, sabi ko sa kanya. So for the go naman siya o binuhat niya hanggang doon. So pinagbukas na lang din namin si lolo kasi nga nasugatan yung kamay nila kay dun sa taas nung habang umaakyat siya. Kaya hindi siya makapagbukas ng buko, kaya si lolo na lang pinagbukas namin. Oh, saan ka pa? Oh, sarap na sarap yan. Sabi ko sa inyo siya makakarami niyan eh. So, syempre, after ng buko juice, open pa natin yan para tikman natin yung laman ng buko na napakasarap. Tignan mo naman, diba? Sino hindi matatakam dyan? 1, 2, 3. Oo, sabi sa inyo, sarap na sarap siya. At siya talaga makakarami yan. At saka nag-request din siya ng buko, ice candy at ice cream. Kaya nag-uwi din kami ng buko na gagawin naming ice candy at ice cream. So, ayun lang. Time to go back to our lungga. Bye, Mima Source. Ciao, ciao.